Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM, at sa episode na to, nandito tayo sa Beijing Auto Show at maglilibo tayo dito. Siyempre, unang-una na, dito sa booth ng BAIC. Ano, ready na ba kayo? Tara na! At eto na nga tayo, no? Booth to ng BAIC. Pero baka nagtataka kayo, ang daming iba-ibang brands na nakasulat dito kasi mga sub-brands yan ng BAIC. So, hindi lang BAIC yung kaya nilang gawin. Pero, yun nga, meron silang luxury, meron silang rugged, meron silang kotse, meron din silang pang city. So, ngayon, unahin na natin tong nasa likod ko, Stelato. So, medyo luxury siya, no? Tignan nyo, bubong pa lang niya, kakaiba na. Ito, unahin natin yung nasa tabi ko. So, wala tayong details talaga kung ano talaga exactly to, ha? Pero, ang nakalagay dito, S90. Wagon siya na high-tech. Natin na yun, gulong pa lang, di ba? Wow. Tapos, syempre, meron siyang LiDAR dyan. So, malamang nagda-drive yan ng automatic. So, silipin din natin yung loob kung nakabukas. Ganito, social na social. Oh my goodness. Yan naman yan. Ibang-iba na talaga mga Chinese cars ngayon, no? Oh, kung nakikita niyo, no, BAIC ang may gawa nito. Ganda. May mga screen, infotainment screen. May screen dito sa side na nakikita mo yung tao dun sa gilid. So, ito na pala yung side mirror niya maliban sa totoong side mirror niya. So, tama, ayan, oh. Tapos may screen pa dito sa gitna. Meron pang screen dun sa kabila. Ay, wow. Expansive ang second row, no? Parang pang bossing to. Todo recline yung upuan. Meron pang screen, no? Parang ano to? Siguro bumababa pa to. Hindi ko alam kasi Chinese So, hindi ko sila makausap ng matino. Ay, projector pala siya. So, ito yung projector, oh. Yan yung projector niya. Galing. Tapos soft touch din yung pagsarado niya ng pintura, soft close din Yun, soft close nga. Yan wagon. Tapos yung mga ilaw niya. Ayun parang mga stars na red. Mga dots, LED, red, blue. So magkaalaman na lang tayo, no? Hindi ko alam kung ilalabas sa atin to. Pero kung ilalabas to, wow. Ito naman, hawig na hawig din, no? So akala ko nga pareho sila. Pero yun pala, ito naman, sa sedan pala to. So yung isa kasi kaninang nauna, wagon. Pero yung kulay pa lang niya, di ba? Wow. So, di ba, uso ngayon yung mga DRLs, ganyan, no? So, di ba, DRLs na linya. Pero ngayon, no, parang mayroong mga stars na siya. Mga projector headlights. Pati yung unahan niya, no? Meron ng mga LED na iba pang kulay. So, baka ito na yung susunod na, mga mauuso na rin sa atin. Sana, ganda Mas maganda kasi pag naka-close up Yan, no? Para mga diamante. Wow. Hindi pa nga tayo pumapasok pero grabe. So medyo hawig din nung kanina pero yung kulay ng interior naman niya no, mas komportable no. Parang siya light na brown, parang dirty white nga lang Grabe So same din nung kanina, may screen dyan, screen doon, screen dito. So yung projector nga kanina no. So yan. So bumababa nga siya ng sagad. Tas yung upuan niya, so tumutupi-tupi pala siya para mas maluwag. Oh, nice. Galing. So kahit di kami nagkaintindihan nung Chinese, thank you. So automatic din lahat. So ayan, yung trunk, ganda. So sa likod niya same din, no? Ayun yung mga ilaw, Galing. Yan pala yung sinasabi niya, no? May ottoman din pala siya dito, tapos humihiga yung upuan. Wow, bossing. Sarap. Nice. Tapos, todong tumupi na yung unahan. Galing. Sarap. Parang gusto ko na dito umupo, So may cooler din pala dito. Okay. Cooler. Oh. So ito naman, wagon din, pink. Bagay sa kanya.
Ganda. Yung mga taillights nila. Diba? 八一九点 So ito naman, yung interior niya, kakaiba naman yung kulay, no? Medyo ano naman siya, ma-red, ma-maroon, light maroon. Isang brand pa lang to ng Baik, pero grabe nakaka-excite. Parang gusto ko na siyang imaneho. Kasi yung itsura pa lang niya, no? Ibang-iba sa usual, eh. So ngayon, lipat naman tayo doon, check natin kung ano pa yung mga iba. So ang nakikita ko ngayon pala dito, no? Meron siya yung Arc Fox, pero dati napakita ko na rin sa inyo yun, eh. Pero sa mga hindi pa nakakita, no? Isang sub-brand din to ng Baik. Ito naman yung hindi naman to kasing luxurious ng isa. Pero, eto, tingnan nyo na lang. Ito yung Arc Fox na V9 yung nakasulat. Napakaganda rin, no? So, ito na yung mga ilaw na sinasabi ko kanina, oh. Uso dito yung may mga ganyan-ganyan. Arc Fox V9, check din natin yung loob. Parang mas luxurious yung isa, pero walang ya. Luxurious din to, eh. Diba? Kasi maiba yung feel. Iba yung feel ng mga materials na ginamit. Social na social, yung kulay, mga perforated seats. Pero ito yung nagdadala sa kanya, no? Ayun, dalawang captain's chair, tapos merong bench type sa likod. Malaki rin yung panoramic sunroof. Laki, di ba? Hanep. Ito mga ganito sana lumabas sa atin, no? So meron din ditong mga kakaiba, no? Kagaya nitong isa na tong nasa unahan ko. Ito yata yung unahan, hindi ako sure kasi yung upuan sa loob, makikita nyo mamaya kaya hindi ko ma-distinguish kung ito yung unahan o ito yung likod. Pero parang capsule lang siya na merong gulong. Tapos yan, yung mga ilaw niya, parang mga square siya. Tapos yung, usually kasi diba sa atin yung matte black finish, parang matte black. Pero ito may parang dot din siya. So yan, yung pintuan niya, suicide doors. Tapos ito yung dahilan kung ba't hindi ko masabi sa inyo kung alin yung unahan. Kasi tingnan mo, parang lounge lang siya. So magkasalubong yung dalawa. So sino dyan ang magmamaneho, hindi ko alam. Pero baka auto driving car to, kaya siguro ganito yung setup, no? Para ka lang merong sala set sa kotse. Di ba? Walang manibela siya. Walang manibela, may screen lang doon sa dulo. Tapos yung mga upuan niya parang couch talaga na social. Yung mga sidings, yung ilaw nga, tinan mo, ito. Kakaiba yung ilaw niya, hindi lang basta-bastang ilaw. Hindi nga na tayo makalapit kasi may harang. So ito yung harap o likod, you decide. So baka ito yung magkamukha, eh. So yan, meron pa siyang LED dyan, no? So may nakasulat dyan. Pero wala ring ilaw, eh. So walang ilaw dun sa kabila, wala ring ilaw dito. So hindi ko alam, pero ito siya. Baik Cosmos Cabin X. Yan. So ito naman yung mga ibang Arc Fox. So yan, yan yung mga sensors niya para sa auto drive, mga sensors, cameras, pati yung mga side niya. Ito may mga cameras yan. Ito pala, sorry yan. May mga cameras, sensors. So ito na yung mga auto drive na sana dumating din sa atin to soon, no? Para masubukan din natin kung gaano ba ka-effective to. Kaya ba nito ang traffic ng EDSA? Magkakaalaman tayo. Yung mga sensors kasi sa atin, di ba? Usually pang ADAS, parang black lang siya na itim. Pero dito nga dahil auto drive, so yan, di ba? Isang sensor lang niya to, pero may camera, may something. Tapos ito yung usual lang sa atin. Di ba? Yan lang yung usual sa atin na sensor. Tapos may mga parking sensors. Yan. Ito yung usual na sensor lang sa atin. Ang pangalan na nakalagay dito, L4. So, ewan ko kung ano yun. Baka yun na yung model. So, ito naman L3. So, ang L3 nila dito, iba, sedan. Hindi service. Meron din siyang sensors dyan, sensors doon, sensors doon sa ibabaw. Pero mas maganda, no? Ito kasi parang kotse talaga siya. Ito parang medyo crossover to. So, silipin nga natin yung loob, no? So, ito yung loob niya. So, baka taxi to kasi, meron din siyang hati dito. Ayun, may salamin, sana nakita nyo. Tapos pati yung screen niya, hati sa gitna. Yan, baka hindi ko alam kung self-driving or kailangan pa to ng driver. Kasi try natin magtanong. Is this a self-driving car? Yeah, it is. Okay, so it can drive anywhere. No, it's just in particular area. Oh, okay. So, is this a taxi? Yes, taxi. Taxi. So, is it working now? Yes, you can actually experience it. You can try it in Beijing. Do you know Daxing? No, but we'll see. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. So, taxi nga to.
taxi to dito na automatic driving na hindi na kailangan ng driver. So kaya pala may harang siya siguro dyan para hindi man na magagalaw yung manibela kasi kusa naman siya magdadrive sa sarili niya. So tingnan din natin yung likod. Napakaluwag din ang likod na ito. Taxi to, pero kung titingnan niyo yung build nito, no, napakaganda. Leather, pati nga yung mga upuan, leather, 'di ba? May aircon dito sa likod, so may screen dito. Siguro dyan ka mag-enter siguro ng address kung tama, ganun. Tapos taxi, tingnan mo to ah. Oh, taxi yan, panoramic sunroof ba? Ibang klase, no? Ito yung mga additional sensors niya na maliban sa unahan, meron pa dito sa ibabaw, sa taas. Meron din dito, mga parking sensors, tsaka ito sa ilalim, meron pa. Lahat ng sides, no, may mga sensor, kaya malamang safe na safe talaga to. Actually, pati pala yung mga backside nito, no, parang meron pa rin. So, pakita ko sa inyo. So, di ba, yung sa unahan yung maraming sensors kanina, pero parang ito meron pa rin dito. Pag narinig kasi natin yung bike, usually, di ba, parang mga pang public, parang ngayon, at least meron nga ngayon yung mga B40, B30, di ba, parang okay na sila off-roader. Pero ito, tingnan nyo to ah. Meron din pala silang pang sports car. Yan. So, ito yung ArcFox S5. Napakaganda. Napakaganda. Kulay pa lang, di ba? Kulay pa lang, yummy na. Pogi-pogi. Hopefully, lumabas din sa atin to, no? Silipin din natin yung loob. So, actually, yung interior nito, no? Parang ano, yung malapit doon sa build ng mga, ano, yung Xiaomi na SU7, yung parang yung may mga matte siya na finish, leather, basta napakaganda. So ito, tingnan nyo naman yung likod niya. Oh, di ba? Dang! Napakagwapo. Wow. So ito naman, no, meron din sila ArcFox S3. 比我们小，为我们介绍换个角度动如胜算的极狐 S。 So feeling ko itong kotse na to, no, parang kasing laki to ng Civic siguro. Ayaw mo. To introduce the ArcFox S3, a promising model from a brand Ganda. perspective. So yan din yung medyo mahirap dito sa China, no? Talagang ano, maganda yung mga sasakyan. So alam niyo yun, nasa kalsada pa lang kami. Sobrang natutuwa na ako kasi sa kalsada pa lang, nakatingin pa lang ako doon sa labas ng sasakyan sa bus. Para ng car show kasi ang gaganda talaga ng mga sasakyan dito. Dito naman tayo sa mga pang off-road tsaka mga bling-bling. So mga bang familiar? Meron na kasi sa atin yan. Photon, di ba? Bike din kasi yung mother company niyan. So ito pa yung mga iba. Bike B40 sa atin to. O, di ba? Pero naka-setup na to. From ground and up. Wow! Ito naman yung mga pang bling-bling nila. As in, talagang, tinan mo, gulong pa lang to. O, ano masasabi mo? Plato. Napakaganda nito. O, di ba? Bling-bling. Pwede. Sana yamas din sa atin to, no? Natin sa kabila. Ito naman, malapit-lapit yung itsura kanina. Pero ginto. Wow. Pati gulong niyan, ginto. Ito naman, B80. Wow. 几乎第三，第 Galing ng bike, no? From mga sedan, van, pick-up, SUVs, pang-rugged, pang-sosyalan. Nakagulat, no? Ang galing pala ng bike kasi kaya nilang gawin to kahit alin dito. Actually, ganito pala, no? Ginagawa na pala nila talaga to lahat. So, sa atin kasi medyo yung bike kasi, di ba? Parang konti lang yung nilalabas. Pero yun nga, dito may mga sub-brands pa siya. Pero ang galing talaga. So ngayon, ikot naman tayo sa iba. At least nakita nyo na itong bike. Grabe dito, no? Isang hall pa lang nila, sobrang nakakalula na. Marami pa. Ano pa lang to, isang hall, tsaka ito isang hall. Etong nasa tabi natin, yung booth naman ng Jetour. So ano kaya meron dito? Tingnan natin, baka ito naman yung mga bagong ilalabas sa atin. So eto na, unang-una, S08DM. Mini crossover siya, no? So no idea pa tayo kung ano ang makina niyan. Tingnan natin baka nasa likod. Ito yung likod niya, ang nasulat dito, no, CDM. So ano to, plug-in hybrid to kung di ako nagkakamali. Maganda siya actually, ah. So may mga browning interior. Classy. 7-seater din pala to. So pwede sa atin to, no? Ano ito? Next generation ng X70? Ewan ko, ha? Kasi L7, ewan. So ito naman yung meron sa atin. Ayan, kilala nyo naman to, T1 IDM. So, plug-in hybrid, available na sa atin yan at napakaganda ng presyo. Ito na mas malaki-laki, S10.
Diba? Social na social nito ah. So, sa haba nito, parang 7-seater din. So, may pang-camping mode. Pero, alam mo yun, yung dating kasi nito sa akin, parang ano talaga eh. Klase, hindi pang-camping eh, pang big time. Kaso hindi natin pwedeng buksan siya. May mga ano, no? So, ikutin na lang natin. Ayan ah. Rims pa lang, di ba? Classic. May pang-overland setup din dito. Tapos may tent niya. Tingnan natin dito sa likod. Oh, galing. Oh, may mga lumalabas na sa katawan na cabinet. Oh. So nakabukas siya. Galing. Tapos lumalabas na siya dyan. Ayan. Meron ka ng ano dyan, lutuan, induction cooker ata to. O nga naman kasi gagana naman yan dito eh. Kung plug-in hybrid to, ayan o, plug-in hybrid niya, CDN. So, pwede mong pambuksan yung bintana niya sa taas. Tapos may kama ka na doon sa loob. Galing. Ang galing ha. Nice talaga. So, meron pa silang i-unveil dito. Pero syempre, i-unveil nga eh. So, hindi natin nakikita kung ano laman. Yan. Sa itsura, parang T2 siya na mas mahaba. Abangan na lang natin kung ano to. Pero mukhang T2. Ito naman, ang nakalagay dito, TX, EV. So, ito naman, EV naman. Yung taillights niya, bilog-bilog. Ganda. Futuristic. Pero alam niyo yun, medyo may pagka-boxy pa rin siya. Pero yung mga ilaw niya, bilog. So, ganda ng combination. Tapos EV nga yan. Hopefully, dumating na sa atin yan. Alam niyo ano, hindi lang ito ah. Meron pa doon sa kabila. Kaya natin to. So, ito ang next. Jetour T1, pero iba yung bumper niya. Pero basically yung katawan niya, same pa rin naman. Meron T1, meron T2, ito T8. So, mas malaki to. Mukhang ano siya, mukhang self-driving na rin siya. Ay, grabe. Futuristic na pang big time. Ang ganda din ng paint job, no? Matte yung paint job. No? Ang rims, ano ba to? 20? Anyway, ito naman yung likod niya. Yan. Ito yung likod niya. CDM din siya, no? So, plug-in din siya. Merong spare tire dito sa likod. Ito naman, no? Pinapakita nila yung yung katawan ng T2, no? Kasi matibay naman talaga yan. Pero makikita mo talaga dito kung saan yung mga reinforced na mga bakal. Ayan, so, may yan, side impact beam. Yung mga tensile strength ng mga bakal yan, pero hindi na natin aalamin yan. So, nakita nyo, yan, iba-ibang klaseng bakal yan. May sobrang tigas, merong sobrang lambot. Ito, merong P2 naman doon sa taas. Siyempre, alam nyo naman eh. P2 XWD all-wheel drive, pang ganyan naman yan, kaya-kaya yan. So, dito naman tayo sa sunod, yung G700. Ang dami kasi dito na itsurang ginawa ng G700. So, yung ibig sabihin ng G, gaya. G-A-I-A. So, eto, tingnan nyo yung mga itsura nila. Ayan, diba? G700. Wow! Red and blue paint job. Siyempre, off-road. Off-road yung rims, meron siyang hood scoop, tapos yung grills niya, parang tumuloy dito sa ilalim ng ng headlights. Ito naman parang sasakyan ni Batman. Matte black eh. Di ba? Poging-pogi. Ang gulong. Kamusta? Hello! Kompleto rin siya, meron mga accessories sa ibabaw, dito sa gilid. May ilaw nga pati mga fenders niya, oh. Ganda. My goodness. May video na rin naman kami nitong G700, no? Eto sa kabila naman, no? Itsurang G700 yung unahan, pero pick up. Ganda. Kaya nga, tingnan niya natin yung unahan. Alam ko G700 eh. So, oo nga, no? G700 yung unahan, pero pick up yung likod. Tsaka napakataas niya. Diba? Wow. Pero ano to, F700 yung nakalagay. G700, pero pickup ay F700. Ikutin naman natin yan, itong cherry. Tingnan natin, may bago. T9L. No idea rin kung ano yan. Ang daming dito, naka-cover. Ito naman, T11.
Itong Cherry kasi marami rin siyang mga sub-brands, no? So, nandito yun nakakalat. So, isa na nga doon yung Jetour. Pero itong Cherry, grabe, ang dami nilang mga coaching wala rin sa Pilipinas. So, ito, tingnan nyo. 我们有一个，今年是 F700，将在7月份上市，我们也同样在5月份参加环跑。今年的目标一定要想办法夺冠。 So, nakakastuwa talaga, no? Kasi yung Cherry, ang dami rin nilang mga exciting new models. Basta na nga, lumabas din sa atin, no? Kasi syempre sa atin, medyo sulit naman yung mga Cherry, no? Kasi yung REV, sulat na sulat sa presyo niya, maganda. Pero alam mo yun, marami pa. More to come. So, ngayon mga katandem, medyo no? Lobat na ako. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.